Tahimik pero ramdam ang tensyon ngayon sa Dallas mga idol. Posibleng hindi makasama sa susunod na laro si Anthony Davis matapos makaranas ng leg soreness sa naging laban nila kontra Indiana Pacers kung saan hindi na rin siya ibinalik pa sa court. Bagamat day-to-day ang kanyang status, nangangahulugan ito na maaaring maglaro siya o hindi sa kanilang susunod na matchup laban sa Detroit Pistons. At dahil dyan malaking pagkakataon ito para kay Cooper Flagg na mag-step up. Ito na ang sandali para patunayan niya kung bakit siya ang napili bilang number 1 overall pick. Sa ngayon, mas maganda pa ang ipinapakitang laro ng kapwa rookies na sina VJ Edgecombe at Dylan Harper, kaya mas lalo itong nagpapainit sa pressure kay Flagg. Samantala, isa pang problema ng Dallas ay ang patuloy na pag-struggle ni Klay Thompson sa kanyang shooting. Marami ang nagsasabing tila lugi ang Dallas sa kontratang ibinigay sa kanya, lalo na't hindi pa niya natatagpuan ang kanyang rhythm hanggang ngayon. Kaya naman mga idol, malaking tanong ngayon, magpapakitang gilas na kaya si Cooper Flagg laban sa Detroit kung sakaling hindi makalaro si Anthony Davis? O mananatiling tahimik ang kanyang performance habang patuloy na umaangat ang ibang rookies sa batch niya? Samantala, isang makasaysayan na gabi para sa San Antonio Spurs. Grabe ang nangyayari ngayon sa franchise. First time in history na nagkaroon sila ng 5-0 record sa simula ng season. Kahit nung panahon ni Tim Duncan at David Robinson, hindi nila nagawa ang ganitong dominanting start. At nangyari ang kasaysayang ito sa naging laban nila kanina kontra Miami Heat, kung saan muling pinatunayan ni Victor Wembanyama na siya ang bagong mukha ng Spurs at isa sa pinakamalupit na young stars sa NBA ngayon. Monster performance ang nilabas ni Wemby na gumawa ng 27 points, 18 rebounds, 6 assists at 5 blocks para pangunahan ang Spurs sa panalo. Si Wemby talaga ang puso ng magandang simula ng San Antonio, hindi lang stats, kontrol niya ang laro, depensa at tempo. Ika nga, ibang level na ang binibigay ng batang ito sa Spurs organization. At take note mga idol, partida pa. Wala pa sa lineup sina De'Aaron Fox at Kelly Olynyk na pareho pang nagpapagaling mula sa injuries. Kapag nagbalik pa sila, baka mas lalo pang maging delikado ang Spurs ngayong season. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tuloy-tuloy na ang bagong era ng San Antonio dahil kay Wemby? Ano ang prediksyon nyo sa Spurs ngayong taon? Samantala, tila kontrolado ng Los Angeles Lakers ang sitwasyon sa nalalapit na laban kontra Memphis Grizzlies. Base sa sitwasyon ngayon, malaking hamon ang kakaharapin ng Memphis dahil 4 sa kanilang key players ang out pa rin dahil sa injuries. At kahit na nanalo sila sa kanilang huling laban sa Phoenix Suns, halos mabitawan pa nila ang laro kung hindi dahil sa clutch shot ni Ja Morant sa dulo. Samantala, para sa Lakers, mukhang buo ang kumpiyansa ng koponan. Kitang-kita ang pag-angat ng laro ni Austin Reeves ngayong season na nag-a-average ng 34 points per game. Sa panapanahong scoring burst at leadership niya, malinaw na siya ang isa sa mga inaasahan ngayon ni Coach JJ Redick sa opensa. Bukod pa dyan, may posibilidad din na maglaro na ulit si Marcus Smart para sa Lakers dahil day-to-day na ang kanyang status. Kapag bumalik ito, inaasahang siya ang magiging primary defender kay Ja Morant na kilala bilang isa sa pinaka-explosive guards sa liga. Kung sakaling matuloy ang matchup na ito, magiging susi ang depensa ni Smart para kontrolin ang pag-atake ng Memphis Star. Sa kabuuan, mukhang pabor sa Lakers ang matchup na ito. Mas malalim ang rotation nila, mas kumpleto at mataas ang momentum kahit wala sila LeBron at Luka. Samantalang ang Grizzlies ay kailangan pang umasa na muling sumabog si Ja Morant upang manatili silang kompetitibo. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makukuha ulit ng Lakers ang panalo? Ano ang magiging X-factor sa laban na ito?